Alam nyo ba kung saan sa Maynila matatagpuan itong napakagandang lugar na ito? Maraming puno at talagang napakasariwa ng hangin. Sa panahong ito ng tag-init, ang mga tao ay mainam na magpunta sa mga ganitong lugar upang sila naman ay makahinga-hinga kahit papaano sa mga pang-araw-araw na dinaranas nilang sobrang init ng panahon. At alam nyo ba kung saan ito, guys? Ito ang tinatawag na Arroceros Forest Park, ang natitirang gubat sa Maynila o the last lang of Manila. At nandito nga itong mga man-made ponds na para sa mga koi fish na talaga namang nagsilakihan na. Makikita ito sa mga vlog ko na maliliit pa lamang noon. Siyempre lalaki naman sila, hindi pwedeng habang buhay maliit sila, di ba? At dito rin makikita ang iba't ibang uri o elemento ng mga puno at halaman na talaga namang makapagdagdag kaalaman sa atin sa kahalagan sa pagbibigay, pagmamahal sa ating inang kalikasan. At ito nga nag-iikot kami at binabasa namin siyempre itong mga puno na ito, yung mga iba't ibang katawagan, at maririnig natin talaga ang mga huni ng ibon dito at ang mga ibon na talaga namang lumalapag sa mga pathway. At talagang very relaxing itong area na ito. Ito ang isa sa mga legend ni Yorme Isko na pinaayos ng kaniyang panahon ng pagluklok sa City Hall ng Maynila. Ito yung mga hagdanan paakyat kung saan kayo ay maaari rin makapagpahinga at makalanghap ng sariwang hangin. So mamamasyal tayo dito at tamang kwentuhan, syempre hindi mawawala yun sa ilalim nito yung man-made ponds na para sa mga koi fish. Lakad-lakad tayo at syempre naman talagang sa sobrang init ng panahon, hindi naman ganun katindi yung lamig na ibinibigay, pero at least nakakalanghap tayo ng sariwang hangin na dulot ng mga punong nakapaligid dito. Maririnig natin ang mga iba't ibang huni ng ibon dito. Syempre nandiyan sila sa mga puno at talaga namang marerelax ka sandali sa ingay ng Maynila. Sa sobrang init talaga maghahanap tayo ng mga lugar kung saan tayo makapagpapalamig katulad ng mall. Speaking about the mall, walking distance lamang po dito ang SM Manila, pati na rin po ang Manila City Hall. Kaya naman habang ikaw ay naglalakbay at kung sakaling ikaw ay abutan ng kagutuman, kasi bawal po magpasok dito ng mga plastic bottles at bawal din magpasok ng mga pagkain upang mapangalagaan ang kalinisan ng lugar na ito. At yan nga, di ba? Di ba? Sige lamang ang aming pag-ikot at hindi kami talaga napagod, dahil talagang hindi namin ramdaman yung pagod. Ewan ko ba, basta ang alam ko masaya kami sa mga oras na ito, di ba? Minsan ang kasyungan. Hindi, lang yun, scripted lang yun. So ayan nga, sige, lakad tayo at bababa tayo sa kabilang side at dadaan ulit tayo sa pathways kung saan ito ay ginawa upang hindi tayo direkta makaapak sa putik, lalo na kung basa ito. Kaya mainam din na nilagyan ito ng ganito upang talaga namang mapanatili ang kalidad ng lupa dito at hindi maapakan yung mga maliit na mga umuusbong na puno dyan sa mga daanan na yan o dyan sa mga lupa na yan. At yun nga, di ba malilim dito at hindi mo direktang mararamdaman ng sobrang init ng araw na grabe na talaga sa panahong ito. At tuloy pa rin ang ating paglalakad at pamamasyal sa loob ng 2.1 hektaryang lupang ito ng Last Lang of Manila. Tinawag itong Last Lang of Manila kasi parang ang shape niya ay parang lungs na nasa Manila. At yan nga, may mga danger signage dito na may ahas daw. Pero ewan natin, syempre dahil ito ay gubat, hindi natin masasabi. Pero meron na raw nakitang mga ilang ahas dito, kaya ingat din tayo. Hindi ko kayo tinatakot, guys, pero talagang hindi naman madalas nangyayari yun. Ito yung fountain, na inaantay namin magbukas, pero dahil maaga pa, hindi pa siya nagbubukas at talaga namang inantay namin yan na magbukas. So lakad pa rin kami ng lakad dito sa part na to. Makikita nyo yung mga bilog na yan. Yung mga bilog na yan ay hindi nyo pwedeng upuan kasi yan ay mga ilaw. So hindi na namin inabutan yung light effects kasi syempre naman may mga schedule pa kami at ayan nga, di ba, hinawakan. So curious siya kung ano yung bola na yan. Akala niya bola talaga pero ilaw po yan. Pwede na! So nagpapaypay lang kami syempre dahil naglalakad kami, pinapawisan pa rin kami, pero at least hindi ganun sobrang init. At yan yung puno na may mga number, syempre dahil nga minomonitor yan at inaalagaan. May mga nakakalat na CCTV dyan para sa mga pasaway na magpupunta dyan na maninira. Pero so far wala pa naman. Pero dapat bigyan natin ng halaga at pangalagaan ng mga ganitong lugar
Yun ang dahilan kung bakit nararanasan na natin ngayon ng sobrang init ng panahon dahil kulang na tayo sa mga punong ito guys. Kaya kung meron kayong mga lugar na pwedeng taniman ng puno, taniman nyo na ng puno para darating ang panahon na doon tayo sisilong. O di ba may ganoong factor? Kasi naman dito sa Manila talagang bibihira na po ang mga puno. Halos mga naglalakihang gusali na ang makikita natin dito. Kaya naman talagang ipinaglaban itong lugar na ito upang sayang naman dahil ito na lang talaga yung natitirang gubat dito sa Maynila. Kaya ito yung natatanging gubat sa lungsod ng Maynila. Ayan, nagkita kami no, di ba napakaliit ng mundo kasi nga nagpapalamig din sila kaya nakita-kita kami dyan. So ayan, ewan ko ba ba't ako nakatingin dyan sa puno na yun. Hinahanap ko kasi mga pugad ng iibon dyan. Ito nga pala yung inayos din na daan na talagang kita nyo naman malinis, di ba? Dahil may mga taong nangangalaga dyan at patuloy na naglilinis ng lugar na yan. At ito na nga, naupo na tayo dahil napagod na tayo sa kakalakad. Ito nga yung mall. Dahil inabot na tayo ng gutom, nagpunta tayo dito sa SM Manila upang kumain. At pagkatapos natin kumain guys, babalik kami doon dahil lalangha pa rin tayo ng sariwang hangin. Although dito sa mga mall, katulad nitong SM Manila, syempre napakalamig din, pero dahil ito ay air condition. Iba pa rin talaga yung sariwang hangin na ibinibigay ng mga punong ito. At yan nga ay bumalik na tayo dahil nakita na rin natin sa wakas na bukas na yung fountain. Talaga nagdagdag ito ng relax sa atin, no? Yung mga tubig na yan, yung lagastas ng tubig ay isa pa sa nakakapag-relax ng ating mga isip. O di ba may ganon? At dito naman sa likod makikita natin itong Pasig River Esplanade na isa din sa mga proyekto ng Pasig River ng ating pamahalaan upang talaga namang magkaroon ng mga lugar na ganito na madadaanan ng mga bisikleta from Manila to Pasig. Okay. Pero matagal-tagal pa yun. Antayin lang natin. So napakaganda rin dito guys. Ayan, at kitang-kita natin dito yung tulay at yung mga dumadaang mga barge at ferry boat. Pero dahil nagpunta tayo ng May 1, hindi natin makita yung ferry boat dito. Ito yung isang, hindi ko alam kung anong tawag dito, barge ba to, bangka, o naku, bahala na po kayo, i-comment nyo na lang. So ayan nga yung makikita natin, di ba? Very relaxing at talaga namang stress reliever itong area na ito. Sa mga oras na ito tayo ay pauwi na guys at sana ay mabisita nyo rin itong lugar na ito. Thank you for watching and I love you all guys. Bye bye!